Hey guys, subukan natin sagutin tong question na sined ni Sir RPL. And talaga naman tong question na to is nakakalito talaga guys kung hindi natin alam yung pagkakaiba ng dalawang grammar form and also kung ano yung pagkakaiba ng dalawang parang identical na verb na naandyan. Okay, but before that, shoutout ko lang yung aking mga star sender. Yes, my star na si Sir Hangul Formula. So kung gusto niyo po makatulong sa aking page, lalo na dun sa mga follower ko na nandito na sa South Korea, mag-send lang po kayo ng star and it will be highly appreciated. Yan. So, salamat kay Oscar Dumanig and then kay Sir Brian Orense and also sa aking wife, Mary Jane Agdeba and to my sister Miles Umali. Yan. Maraming salamat po sa pag-send ng star. So, yeah. So, another fill in the blanks question, guys. So, basahin muna natin. 오늘은 일을 빨리빨리 blank. 회사 동료들과 콘서트를 보러 갑시다. Okay? 1번, 끝내고. 2번, 끝내서. 3번, 끝나고. And then 4번, 끝나서. So, to answer this, guys, dapat alam natin yung pagkakaiba nung dalawang verb na almost identical sila. Pinagkaiba lang is ne and then na. Okay, and also, yung pagkakaiba ng gamit ng ku and then aoyoso. Okay, unahin natin yung verb. Alin yung tamang verb na gagamitin natin? Unang-una, kunnada. Ibig sabihin is to be finished. Okay? Something na natatapos on its own. Wala kang magagawa. Matatapos siya. So, for example, 영화가 끝났어요. Natapos na yung movie. Wala kang magagawa. May oras yan. Nasa ending na siya. Tapos na. Okay? Another example, yung klase, suop. Suobi 끝났어요. Okay? Pumasok sa isang class and then natapos na yung oras nyo. So, tapos na. 수업이 끝났어요. So, that is 끝나다, to be finished. Okay? And then, 끝내다, also finish. But this one is to finish or to end. Okay? Yung subject, yung subject, yung tumatapos ng action. So, for example, 일을 끝냈어요. Okay? 제가 일을 끝냈어요. I finished, I ended the job or the work. I. Okay? Or yung subject. Subject. Okay? So, another example, 공부. Yung study. Kunyari, nag-aaral ka, and then, meron ka pang ibang gagawin. So, tinapos mo na yung pag-aaral mo para lang magawa mo yung isa pang mong gagawin. So, 공부를 끝냈어요. Okay? And then, ginawa mo yung ginagawa mo. Okay? Ikaw yung tumapos ng trabaho, nung study. And one more thing yung pagkakaiba ng kunneda and then kunnada is yung kunnada, ginagamitan natin ng subject marker na i or ka or kahit un or nun. Okay? Kasi it's like an adjective, to be finished. Okay? So, 영화가 끝났어요. 가. 수업이 끝났어요. Okay? And yung sa kunneda, ang ginagamit naman natin yan ay yung object marker na ulul. 일을 끝냈어요. 공부를 끝냈어요. So, kung mabalik tayo dito sa question, guys, tingnan nyo. 오늘은 일을 object marker yung ginamit. So, dito pa lang, alam na natin kung ano yung tamang verb, which is yung kunneda. So, pwede nating ma-eliminate yung dalawang verb na may kunnada. Okay? So, ngayon guys, ang problema na lang natin is ano yung tamang conjunction. Okay? Is it ku or is it so? Okay? So, ku muna. Okay? Yung ku is just action plus ku and then another action. Okay? And then, this is in time order. Unang action muna and then may nangyari pangalawa. But, yung dalawang action na yun are less related or totally unrelated actions. Okay? For example, ito, common example to sa YouTube. 친구를 만나고 영화를 봤어요. I met a friend and then watched a movie. It's just an end. No? Parang sequence ng action. Okay? And then, 친구를 만나서 영화를 봤어요. I met a friend and then watch movie. So, parang same meaning, pero may pagkakaiba sila. Yung with 만나고, 친구를 만나고 영화를 봤어요 is nag-met yung dalawa, yung magkaibigan, but maybe ikaw
ikaw lang yung nanood ng movie. Yung friend mo, may iba siyang lakad, and then you part ways, and then ikaw, nanood ka ng movie. So that is the meaning, or that is the usage of who. They are unrelated. But with aoyoso, singrul mannaso, and then kachi, together, kayong nanood ng movie, magkasama kayo. They are closely related or totally related actions. Nagigets siya yung pagkakaiba? So kung mabalik ulit tayo dito sa question, una ron, irol pali-pali kunneso, which is the answer. Why? Look, wesa tungyudul kwa. Okay? Ano yun, wesa tungyo? Yung colleagues mo, yung mga kasama mo sa trabaho. Ibig sabihin, this one are related to this. Kasi yung work na tinatapos mo is kasama mo rin din yung mga katrabaho mo. Okay? And then this word, gwa. Ibig sabihin, with your colleagues or with your workmates. Magkasama kayong aalis para manood ng concert. Okay? Puro kapshida. What is kapshida? It's just let's. Okay? So pinaka-meaning, so let's finish the work quickly and then let's go to the concert with our colleagues. Okay? Ang pinakatamang sagot is kunneso. Okay? Kunneda, yung tamang verb. Aoyoso, yung tamang connector. Conjunction. Okay? So sana nakatulong to, guys. And kung sa tingin nyo is helpful, please pa-share naman and then pa-heart na that. Okay? So once again, thank you for watching. See you again next time. Bye-bye!